Manual or matic? Kung ang idea nyo lang naman ay dalhin kayo ng kotse from point A to point B, go for matic na. Now, kung gusto ninyong mag-enjoy mag-drive, well, you can consider the manual. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at naka-receive na naman tayo ng question na manual or automatic, ano daw ba yung mas maganda? Okay, in terms of driving experience, mas madali talagang i-drive ang automatic. Kumbaga, hindi mo na kailangan mag-isip kung anong cambio yung gagamitin mo. Sa automatic, hindi ka mamamatayan ng makina, which is fear ng mga new driver. Hindi rin siya umaatras basta-basta. Fear din yan ng mga new driver. So yun yung pinaka-advantage ng automatic. Sa manual naman, kung kayo yung tipong gusto nyo talaga yung adrenaline, maging masaya kayo sa pagdadrive, na nakokontrol nyo talaga yung sasakyan, well, you can consider naman talaga yung manual. Masaya talagang mag-drive ng manual. Pero para sa akin, isa sa mga i-consider din natin dyan is, hindi lang tayo as a driver yung mga family member natin na possible din na magdadrive. Ano ba yung mas preferred nila? Kasi pwedeng tayo, lalaki, o bawa ako lalaki, pwedeng sabihin ko, gusto ko manual. Pero paano naman yung ibang kasama natin sa bahay, like sister natin, brother natin, na hindi naman ganun ka gamay yung pagdadrive ng manual. So, ang mangyayari dyan, ito ang masakit na senaryo. Kung ikaw lang yung marunong mag-manual at kotse mo yan, malaki yung possibility na ikaw lang din ang laging driver. Okay? So, pwedeng mangyari dyan, pag may event kayo, di ka pwedeng uminom. Pero, kung automatic yung kotse mo, marunong si sister, marunong si brother, marunong si asawa, di ba? You're free na mayroong kang kapalitan o mayroong papalit sa'yo. So, yun naman yung advantage din ng automatic. And sa panahon ngayon, matraffic na, di ba? So, may sakit din sa paa talaga yung pagdadrive ng manual kasi clutch ka ng clutch. Although ito sa totoo lang, masakit din sa paa ang automatic kasi preno ka naman ng preno. Yes, walang ginagawa nga yung kaliwang paa mo. Sumasakit siya dahil wala siyang ginagawa. Pero sumasakit din yung kanang paa mo dahil preno ka naman ng preno pag automatic yung kotse na gagamitin ninyo. In terms of maintenance, halos di naman sila nagkakalayo mga paps. Although mas mahal ng konti ang maintenance ng automatic kasi mas mahal yung kanyang transmission fluid or oil at may filter pa. Pero nako-compensate naman yan, mas rare kasing masira ang clutch ng automatic. Yun naman yung consequences ng manual. Pag baguhan yung driver ng manual, pwedeng mas mabilis siyang masira. So gastos ka rin ng gastos sa clutch. So para sa akin mas magandang i-consider nyo talaga dyan yung paggamit ninyo. So kung halimbawa, kung ang ideya mo lang naman ay dalhin ka sa point A to point B ng madali, you can consider the automatic na agad. At kung meron ding mga family member mo na hindi marunong mag-manual pero madaling matututo sa tingin mo ng automatic, so maybe consider mo yung automatic. Pero kung ikaw lang yung magdadrive, ikaw lang yung magiging driver, gusto mong masayang mag-drive, consider mo na yung automatic. Kasi sigurado naman ako na iingatan mo yan. Especially yung clutch, hindi mo agad-agad yan masisira. Pero kung ipapadrive mo kasi sa iba, tas hindi masyadong marunong, baka pagbalik sa'yo, slide na yung clutch. So yun mga paps, yun yung idea ko with regards dito sa matic or manual. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.